karamihan po sa mga Pilipino, sa mga kababayan natin ay gustong mag-abroad, no? Tulad ko, no? Kaya sa video na to ibibigay ko po sa inyo yung mga natutunan ko sa pag-abroad at sa mga bagay na dapat nating iwasan kapag nasa abroad ka. Hello po, welcome to Harv TV. Ito po si Kuya Harv. So 20 years na halos po ako na nasa abroad. Kung sumusubaybay po kayo sa channel ko, nag-start po ako sa Singapore, tapos nag-move sa Canada. So almost 20 years po nasa ibang bansa tayo. At naisip ko, sabi ko, ano kaya pwede kong i-share sa inyo para at least kahit paano sa mga nag-a-aspire na mag-abroad ay makapulot sila ng konting tips, para sa journey nila sa pag-abroad. Una, dapat buo na yung loob mo, o desidido ka na pag-abroad talaga yung gusto mong tahakin sa career mo. Kasi hindi pwede yung parang nadala ka lang ng mga kasama mo sa trabaho na nag-a-apply na mag-abroad. Dapat buo yung loob mo na mag-a-apply ka talaga sa ibang bansa at mag-a-abroad ka. Kasi kung na-impluwensyahan ka lang ng mga kaibigan mo, mahirap po pagdating sa ibang bansa. Kasi ka lang mag-isa ka lang, o kaya kung maswerte na may kasama kang mga kasama mo na Pilipino sa company na pinanggalingan mo, magiging madali yung adjustment mo sa abroad. Pero kung ang nangyari, nagkahiwalay kayo, tapos hindi ka desidido, hindi mo inaral yung buhay sa ibang bansa, medyo magiging failure yun. Kasi maaaring ma-homesick ka, hindi mo pinaghandaan. So pwedeng umuwi ka rin after ng ilang buwan o ilang linggo lang. Tapos ang sunod, dapat handa ka na. Ibig sabihin, alam mo na yung mga requirements na kailangan. At usually, ang magbibigay ng requirements sa'yo yung mga agency sa Pilipinas. Sinabing agency, yung mga legit na agency na lisensyado ng POEA. Ma-check nyo naman yan sa website nila, sa website ng POEA, tsaka sa website nila ibibigay nila yung license number. So kailangan nyo muna i-confirm kung legit yung agency. So sila magbibigay ng requirements. Kailangan kumpletuhin mo yun. Usually yung mga valid IDs kailangan din, yung mga NBI, passport, tsaka yung form na dapat mong fill upan na requirements ng agency. Handa ka na bang mag-fill up ng maraming form? Handa ka na bang mag-update ng resume mo? So yun yung isa sa ilan sa mga requirements na kailangan mong paghandaan. Ang sunod po ay ang language requirement. At least kailangan marunong ka makipag-communicate gamit man lang ang English o yung universal language. Especially kung yung bansa na yun ay kumbaga yung business language nila ay English, kailangan marunong ka mag-English. Sa interview pa lang naman malalaman na ng recruiter o ng employer kung okay ka makipag-communicate sa English. So kung hindi ka handa na at least kahit paano maintindihan ka ng employer, medyo mahihirapan ka pong ma-hire. Kaya dapat paghandaan nyo rin po yung language requirement. Minsan kasi pagka ang trabaho ay labor, ang akala ng mga kababayan natin magmamakina lang naman ako, mag-ooperate lang ako ng makina. Pero hindi po, kailangan nyo rin makipag-communicate sa supervisor nyo, sa mga kasamahan nyo. So kailangan nyo rin at least kahit paano nakakaintindi kayo ng English, kung yun yung language sa trabaho. At saka marunong kayong makipag-communicate sa kanila. Dapat ihanda mo rin ang sarili mo na mag-isa ka lang. Tanggapin mo na mag-isa ka lang pag nag-abroad ka.
maraming pagsubok na darating pag ikaw ay mag-isa lang sa ibang bansa, no? So dapat mayroon kang mga support system tulad ng pamilya mo sa Pilipinas, at mag-build ka rin ng friendship sa ibang bansa, sa bansang pupuntahan mo, tulad ng mga nakasabay mo sa paglipad, o kaya yung mga ibang lahing kasama mo sa trabaho na in-applyan mo. So dapat mag-start ka na mag-build ng friendship. Huwag naman sobrang friendly, yung mga tipong lang, tamang sakto lang na makipagkaibigan, kasi titimplahin mo pa yung kultura ng pupuntahan mong bansa. May isa akong example diyan Nung nag-Singapore ako, meron akong kasamang Chekwa, Malaysian Chinese siya. Ngayon, siyempre gusto kong maging close, babae to babae. So gusto kong maging kaibigan sila sa trabaho. Ang nangyari, nag-uusap kami about sa casual lang na kaibigan. Pag tayo sa Pilipinas, di ba, pagka kasama mo sa trabaho, ka-close mo, pwede mong hawakan lang dito sa akbayan mo lang siya dito lang, yung parang hinawakan mo lang ganun, parang to show na may affection ka sa kaibigan mo, no? So ang nangyari, nireklamo ko sa leader namin nung team, na sinabi na yun nga daw, na hinawakan ko daw siya sa soul. Sabi ko, ha? No, inano ko lang siya, yung parang sa ating inakbayan, gano'n, na dito lang naman, hindi yung akbay na gano'n. So nangyari, hindi pala sa kultura nila yung gano'n, hindi tanggap. Sabi ko, I'm sorry, hindi ko alam. Sabi ko, next time hindi na. Tapos nag-sorry ako dun sa kasama ko, which eventually naging okay na, nakilala na nila yung kultura ng Pilipino. Yun, naging maging close na kami. So yun yung mga ganung bagay, dapat alamin nyo rin yung kultura ng mga kasama nyo ibang lahi. Tapos dapat tanggapin nyo na kung ano yung posisyon nyo sa Pilipinas, hindi yun yung posisyon na makukuha nyo sa ibang bansa. Mostly bababa kayo ng level. So kung manager kayo sa Pilipinas, huwag nyo expect na magiging manager kayo o mas mataas pa yung posisyon nyo sa ibang bansa. Kasi usually ang hinahanap ng employer ay yung mga ang tawag ko doon, mga blue collar job, yung mga workers talaga. Yun ang hinahanap nila, kasi yung mga white collar job o yung mga usually manager o mga CEO, meron na sila nun pero yung mga workers, yun ang hinahanap nila, o kaya may mga skills, yun ang hinahanap nila sa ibang bansa. Kaya expect nyo na nabababa yung position nyo. Tulad ko, ng time na nag-apply ako sa Singapore, ang tanong ko sa agency kung merong may engineering ba na opening. Ang sabi meron. So kaya nagpunta ako. So pagharap ko sa employer, ang sabi ko ay quality engineer ang ina-applyan ko. Pero ang sabi sa akin, ang open lang daw ay quality technician. So kung ano yung reaction ko, medyo nalungkot ako noon at 27 years old. Siyempre that time mataas in 2 kilometers, take exit 239 on the right toward QC 344 West, QC 148. Kasi mataas yung expectation mo, di ba? Dahil bata ka pa, tapos engineer ka, tapos ang posisyon mo engineer din. So in-expect mo ganun yung maging so mali po, no? So bababa po yung posisyon nyo kapag ka nag-apply kayo sa ibang bansa, unless yung posisyon nyo, yung current career nyo ay in demand sa ibang bansa. Ibig ko sabihin, kung yung career mo o yung profession mo ay kailangan nila, maaaring makuha mo yung posisyon na gusto mo. Pero kung hindi, bababa ka ng posisyon talaga.
Tapos hanggat maaari, huwag ka magbibigay ng placement fee sa agency Now turn left onto Shaman Scotch. hanggat wala pang job offer. Ibig sabihin, dapat yung position o yung posting nila, yung job posting nila, may job offer yun na in-issue ng gobyerno ng bansa na in-applyan mo at aprobado ng POEA. Kasi kung hindi, kung wala, maaaring bogus yung agency at itakbo nila yung yung pera nyo. Ibig sabihin, huwag nyo ibibigay yung placement fee nang wala kayong kasiguraduhan na wala man lang kayong pinirmahan galing sa employer na hired na kayo or may job offer para sa inyo. Nung time na nag-apply ako noon pa Singapore, pumirma po ako ng job offer galing sa employer na yun dun para at least maging confident ka, inoperan ka na ng sweldo, tapos kaharap mo yung HR ng kumpanya na nag-hire sa'yo sa ibang bansa. Kaya nagkaroon kami ng confidence, tapos at nakaharap namin talaga yung employer, hindi yung kumbaga agency lang. So dapat maging po kayo, maging matalas po kayo sa ganun, maging mapanuri kayo bago kayo magbibigay ng placement fee. Nung nag-apply naman ako sa Canada, walang placement fee po akong binayaran. Kumbaga ang nagbayad ng lahat ay ang employer ko. Nasa po yun sa mga vlog ko, nung mga unang vlogs ko pa, lahat binayaran ng employer ko, pati yung air ticket ko, pati yung hotel ko habang naghahanap ako ng apartment dito sa Canada, at saka yung allowance ko for few days binigyan din nila ako nun. So depende po ito sa sa employer, yung mga allowance or babayaran yung hotel mo. So ito, nasa agreement nyo naman yun lang employer. Maling akala kapag nag-apply abroad, pag nag-apply ka, matatanggap ka kaagad. Hindi po yun, ganun. Marami ka pang apply, maraming rejection, maraming kumbaga walang tatawag sa'yo. So hindi agad one shot na application yun. So tanggapin nyo na yun na marami kayong apply bago kayo matanggap. Maaaring kailangan nyo pang i-revise yung resume nyo, or may mga iba pang dokumentong hingin sa inyo, at marami pang interview, tas maraming interview na nga pero hindi ka pa rin natanggap. Mangyayari po yun. Hindi po laging one shot na ma-hire ka kaagad sa isang application lang. At kung sa tingin nyo pong ma-hire na kayo, matatanggap kayo at may placement fee, dapat alamin nyo na yung placement fee, tsaka alamin nyo kung may financing ba yung agency. Kung sa tingin nyo namang may mahihiraman kayo, manghiram kayo sa kamag-anak nyo, pero dapat ipangako nyo na In babayaran 300 nyo. meters, turn right. Just make sure na pag may utang ka, bayaran mo yun. Kasi pinagkatiwalaan ka ng nagpahiram sa'yo, bayaran mo siya kahit buwan-buwan, mabawasan mo yung utang mo. Kasi yan kumbaga utang na loob mo doon sa nagpautang sa'yo, pagkakataon mo makapag-abroad. Kung wala yung nagpahiram sa'yo, hindi ka makakapag-abroad. Tandaan mo yun. Tsaka rin yun kumbaga parang integrity o credibility mo bilang isang tao na nanghihiram ng pera, na kailangan maging ka, responsible ka na bayaran mo, no? Make sure isama mo siya sa budget mo. Pagkasweldo mo, unahin mo munang bayaran yung utang mo, tapos yung allowance mo sa trabaho, tapos kung may matira man, yun yung tulong mo sa pamilya mo sa ibang bansa or sa Pilipinas. Ngayon, kung meron kang pamilyang kailangang tustusan sa Pilipinas, so dapat i-calculate mo yun, tapos makiusap ka na lang sa nagpahiram sa'yo na baka pwedeng ganitong halaga lang muna yung may bigay mo. At least
nagbabayad ka ng ano ng inutang mo, no? Yan kasi yung nagiging problema kapag ka minsan nakakalimot na yung nagpautang, which is lagi namang yan ang problema pagka nangutang ka, no? O nangutang ang isang tao, minsan hindi marunong magbayad, kaya nadadala na rin yung mga tao na magpautang. Tapos pag nakabayad ka na sa inutangan mo ng placement fee, mag-ipon ka, mag-umpisa ka na mag-ipon, kasi lagi mong iisipin na kung contractual ka, may hangganan po yan. So dapat marunong po tayong mag-ipon, dahil pag balik natin sa Pilipinas, let's say hindi na tayo makakapag-abroad, wala na ibang tutulong sa'yo kung hindi ang sarili mo lang. Kumbaga, yung mga natulungan, usually yung mga natulungan mo, na napagdalahan mo ng pera, at the end of the day, pagka wala ka ng trabaho, wala ka na sa abroad, wala rin silang may babalik sa'yo, kung lalo na kung nasa Pilipinas lang at hindi naman nila pinalugo yung binigay mong pera, ginastos lang din. So dapat maging kayo, masino po kayo sa make sure na may naitatabi kayo at i-invest nyo siya. So binibili nyo ng stock market, binibili nyo ng property, para pagdating po ng time na uwi na kayo, magre-retire na kayo, kahit paano meron kayong madudukot na retirement na panggastos. Kasi po marami tayong mga kasamahan ng mga OFW na sobrang sige lang ng sige, na akala nila kumbaga ang pera dito sa ibang bansa ay unlimited. Akala nila yung trabaho nila walang hangganan. Nakakalimutan nila na contractual sila. Hindi porket mo nare-renew kayo lagi na kayo marirenew. Hindi po ganun. At tumatanda rin po tayo. So yun po lagi nating isipin, na it's okay na tumulong yung kaya lang natin, hindi yung pag hiningi sa inyo ibibigay nyo na para lang mapasaya sila. Ay paano naman pagdating ng panahon na kayo yung mawala ng trabaho, so sino tutulong sa inyo? Hindi nyo sure kung tutulungan po kayo ng mga tinulungan nyo, dahil sila rin ay hirap din sa pera. So dapat marunong kayong maging masinop. Okay tumulong kung kaya nyo lang, kung ano lang yung kaya nyo maibigay. Siyempre pag nag-abroad ka, nandun ka na tapos na natutunan mo lahat, na halos na pasikot-sikot, pwede ka pala mag-apply sa iba, matataas ang sweldo mo. Pag meron kang ganung plano, huwag mong sasabihin sa mga kasama mo sa trabaho. Alam niyo po kung bakit? Kasi doon po nauudlot yung yung plano nyo. Ngayon pagka sinarili nyo lang siya, at least kahit paano hindi ganun ka kung mag-fail man kayo lang nakakaalam. Usually po pag pinaalam nyo yung magandang balak nyo, maraming niya na sana hindi ka magtagumpay, ganun. Kumbaga yung typical na nature ng tao, yung mas gusto nila na nagpe-fail ka. So mas maganda yung sarilinin nyo muna yung plano nyo. Diba, nag-apply kayo sa isang company na mas maganda sa trabaho nyo ngayon, tsaka nyo na lang ikalat pag magre-resign na kayo, ibig sabihin yung tanggap na kayo, para at least hindi maudlot yung plano nyong paglipat. Maraming insidente o maraming instances na ako na subaybayan na ganyan, yung parang pinapagkalat niya na kagad na nag-apply siya ganun, at hindi siya na hire, kasi nga hindi pa naman sure ba't mo ikakalat. Doon ka na lang, tsaka ka na lang pagka sure ka na. Nangyari sa akin yan, dahil nga mga kaibigan ko rin naman sila. Pero ako nung nag-open ako, sure na ako na ma-hire na ako sa Canada. Pero alam mo, may isa akong kaibigan doon na ang feedback niya o yung comment niya ay
negative na sarag, hindi naman totoo yan, di ka pa naman matutuloy. So doon pa lang sa ano na yun. So ang reaction ko, okay lang, kasi alam ko naman sa sarili ko na tanggap na talaga ako at matutuloy na ako. Kasi ang discussion na namin ng employer ay yung air ticket na, kung pagbubok na ng air ticket. So yun, so inayaan ko na lang. Tapos yun nga, hanggang sa huli, nakita nila na natuloy ako sa Canada. Kasi hindi lahat ng tao na nakapaligid sa'yo ay gusto yung magandang balita. Kahit nga kamag-anak mo, hindi mo rin masasabi na gusto nila na nagtatagumpay ka. So kaya dapat maging ano lang kayo, sarilinin nyo na lang muna yung mga plano nyo. Yung umaga, kasi mas maganda yung yung private ka, yung hindi nalalaman yung bawat move mo. Malalaman na lang nila nag-resign ka na. Mga ganun na magandang move. Kasi siguro po sa ngayon ito muna yung huli kong tip para sa inyo. Dapat meron kayong end game, or may plano kayo kung ano yung gagawin nyo once na nagtrabaho na kayo sa ibang bansa. Ano ba, isasama nyo ba yung susunod ba ang pamilya nyo sa inyo, or ilang taon lang kayo tas uwi na rin kayo sa Pilipinas at magnenegosyo? Dapat yan pag-uusapan yung mag-asawa, kung may asawa na kayo, or kung may girlfriend or boyfriend ka na, anong plano nyo? Kasi mahirap po sa mahal nyo sa buhay na iiwan nyo sa Pilipinas, tapos nakahang, kumbaga hindi nyo man lang naibahagi sa kanya kung ano ba talaga ang magiging plano. Kung susunod ba yung mahal mo sa buhay, or nasa long distance relationship. Mahirap po ang long distance relationship. Sa totoo lang po, kasi diyan po nagmumula yung away. Kasi usually pagka swerte man kayo kung pareho kayo ng time zone, pero kalimitan kung papunta kayo ng north, baligtad po ang oras. Kumbaga minsan advance ang Pilipinas ng 13 to 12 hours. Medyo mahirap po yung communication. Doon po nauuwi sa hiwalayan yung relasyon. Sayang naman kung matagal na kayo nagsama, tapos mauuwi lang sa wala dahil sa pag-abroad. Kung ano po yung priority nyo, pag-abroad o yung pamilya nyo, yung career mo bang priority mo o pareho? So dapat balansehin mo po yun. So sana po nakatulong yung mga tips na binigay natin sa mga nag-a-aspire o mga nasa kasalukuyang nag-a-abroad po. Mabuhay po kayo, napakatapang nyo na umalis sa bansa natin para maghanap buhay sa ibang bansa. Hindi po madali ang pag-abroad. Saksi po ako doon dahil naranasan ko yun sa 20 years na pag-abroad. Marami pong pinagdaanan, hindi alam ang nakakaalam lang po ay ang pamilya ko, nakasama ko ngayon dito, lalo na yung asawa ko. Pero yung mga kamag-anak ko sa Pilipinas, hindi nila alam yung hirap na pinagdaanan namin, pinagdaanan ko. So nakikita lang nila yung resulta, pero behind nun hindi na nila nakikita na hindi ganun kadali ang pag-abroad. Pero ang aming sandigan lang talaga, lagi kaming nagdadasal, lagi kaming nananalangin araw-araw, bawat oras. Kaya namin nalalampas ang lahat ng pagsubok. So ganun lang din po. Kumbaga maging kayo, yung huwag susuko, tapos lagi lang magdasal, magtiwala sa Diyos na tutulungan niya kayo lagi, gagabayan niya kayo. Kasi ako ganun, pagka may problema, halimbawa sa trabaho or sa pamilya, pinagdadasal ko lang po yun. Tapos hindi nyo lang mamalayan na solve na ni God yung problema. So hanggang sa muli po, maraming salamat. God bless.